majority ng mga senador sa majority group under Senate President Alan Peter Cayetano ang meron ngayong iba-ibang problemang kinakaharap sa Office of the Ombudsman dahil sa di umano ay korupsyon at sa International Criminal Court dahil naman sa crime against humanity. Yung isa naman ay humaharap at haharap sa magiging kanyang problema sa posibleng paglabag sa batas sa may kinalaman sa pagtakas o pagkawala ng isang senador, ng membro ng majority nang lumabas sa Senado. At yan naman ang isyong yan ay nasa Department of Justice. So ICC, DOJ at Ombudsman ang kasalukuyang kalagayan ng mga problemang kinakaharap ng majority o 8 sa 13 senador under Cayetano. Isa-isahin natin. Okay? Ang pinakabago ngayon ay si Senador Rodante Marcoleta. Inilabas na ng Office of the Ombudsman. Binibigyan nila ng pagkakataon si Marcoleta ang magpaliwanag dahil sa isyu ng pwedeng kaharapin niya na plunder, pandarambong dahil sa di umano ay pagtanggap niya ng nagkakahalaga ng 75 million umano na donasyon noong siya ay congressman pa lang para sa kanyang pagtakbo sa Senado noong 2025. At yan po ay pasok sa plunder law. Itinuturing na korupsyon yan o plunder kasi hindi idiniklara ng malinaw sa Statement of Asset o dyan ho sa Statement of Contribution before Commission on Election. Kaya nasilip ng Ombudsman. At alam ba ninyo na ang isa sa pinanggalingan ng 75 million ay si Mike Defensor ng kanyang kaibigan. Si Mike Defensor na naman. Di umano 30 milyon daw kay Mike Defensor. 75. So yung natitira, galing daw ho sa 2 tao, pinangalanan, pero ayaw ko ng pangalanan kasi hindi ko kilala. Nasa, ano na yan, Office of the Ombudsman. Plunder ang inihahanda ng Ombudsman at pinasasagot si Marcoleta diyan sa isong yan. Yan ang pinakabago. At siyempre, itong mga iba pang senador, si Escudero, plunder din ang pwede maging kaso, involved naman si Escudero diyan po sa di umano ay flood control scam. May problema rin ito sa pagtanggap ng donation nung bago nag-eleksyon. Kaya ang isa namang problema niya, dahil umamin tumanggap sa COMELEC, hindi pa rin tapos. 2 ang problema ni Escudero. Si Jinggoy Estrada, ang recommendation ng DOJ before Ombudsman, plunder din tungkol sa flood control, korupsyon. Si Villanueva, ganon din. So ilan na yan? 4 na. Diba? Si Senador Mark Villar, na dating Public Works and Highway Secretary, kahit nagpaliwanag na noon sa ICI, Independent Commission for Infrastructure, Office of the President, tinitingnan din po ng Office of the Ombudsman ang kanyang pananagutan dahil maraming korupsyon ding nangyari noong Duterte administration na siya ang Public Works and Highway Secretary dahil inamin ni Diskaya 2016 nag-umpisa na ang bilyong-bilyong nakukuha nilang proyekto sa DPWH ay si Villar ho ang secretary no. So under investigation din siya sa alleged corruption. Ayun. Diba? Okay. Sa issue naman ng DOJ, ilan na yan sa Ombudsman? Marcoleta, Escudero, Villar, Villanueva, Estrada, 5 na yan. Diba? Eto ngayon. Sa issue naman po ng International Criminal Court, nandyan si Senador Bato. May problema, may warrant of arrest. Di umano, ang isusunod daw, meron ding kasama sa Akyos, hindi naman ho fake news yan, dati nang lumabas, pinaalaala ko lang, si Senador Bato, dinadawit din sa ICC. Di ba? So, 7 na yan. Sinong pang-8? Sa DOJ naman, may problema si Robin Padilla. Dahil sa kanyang mga statement, una, dinidinay pa, sa kanyang kotse sumakay si Bato nung umalis, tumakas o pinatakas sa Senado. Inihatid sa Makati.
dahil nandun daw ang kotse. Nung una ayaw umamin, pero umamin na siya. Si Robin Padilla, hindi daw naman niya matanggihan dahil gusto raw makasakay. Totoo bang gusto makasakay o talagang gusto niya, sinakay niya para makalabas ng Senado? Yan. So, yan po. Ulitin ko, opinion ko lang ito dahil sa nangyayari. On record sa DOJ, on record sa ICC, on record sa Ombudsman. Kaya hindi fake news yan. At ito'y hindi rin pamimersonal. Issue lang, balita lang. For your information lang. At hindi ko sinasabi na sila'y guilty. Sila'y under investigation lahat. At lahat sila binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Ongoing na po yung case build-up sa DOJ at saka Ombudsman. Yung sa ICC, medyo malala yun kasi magta-trial na. Tapos na yung pre-trial. Justify na po na merong ebidensya, merong matibay na ebidensya, dapat mag-trial. Ayun po yun. So ngayon, ito na yung susunod. 8 sa 13 senador under Cayetano. So kaya nga sinabi kong majority ng nasa majority may problema. Yung 13 ito plus yung 11, 11, sila po yung mga magiging senador judges sa issue ng article of impeachment, betrayal of public trust, at di umano'y korupsyon na nadiscover ng Justice Committee ng Kongreso at ngayon nasa Senado magtatrial. Ang tanong ngayon, meron bang kredibilidad ang mga taong ito para magdesisyon guilty o not guilty si Sara Duterte? Sa kabila ng lahat na itong mismong mga senador judges ay meron ding problema sa korupsyon. Iniimbestigahan, kakasuhan sa isyu ng korupsyon. Napakalala na sitwasyon, hindi ba? Hindi natin alam kung sila iboboto ng guilty o not guilty. Pero ang tinatanong ko, para ho sa mga kababayan, mga Pilipinong nakakaintindi ng sitwasyon, paano natin sila paniniwalaan? Ngayon ang sinasabi nila, bakit puro majority ang nasisilip? Bakit puro majority ang iniimbestigahan at pwedeng kasuhan? Abay, yun po yung nakitaan ng ebidensya sa kasalukuyan. Kung meron kayo na hawak na ebidensya at pagpapatunay na yung 11 senador na oposisyon ngayon ay sangkot din sa korupsyon, katiwalian, mag-file kayo ng kaso before Ombudsman o DOJ para maimbestigahan sila. Hindi naman pwedeng akusahan mo yung mga yun, hindi naman, wala naman kung ebidensya kayo. O hindi naman iniimbestigahan sila pero sasabihin nyo under investigation, hindi ako ganun. Fake news yun. So kung meron kayong ebidensya laban doon sa 11 senador, i-file nyo para maging basihan natin na sila ay dapat ding managot. Wala eh. Itong majority, lutang na lutang, kitang-kita. So issue lang po, walang personalan, opinion, may pinanghuhugutan. At yan ho ay aking obligasyong talakayin at iparating sa akin at sa inyo na mga followers, subscribers, viewers nationwide, worldwide ng aking mga channel, ng ating mga channel. Please like and share.